Magandang umaga, ito po ang Mike Abel Live. Sabay na inyong napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abel Live. Ngayong pong Friday, February 24 ng ating 2025. Ayan po, kamusta na po kayo Luzon, Visayas, Mindanao? Sa ating mga kababayan sa ibayong dagat, mga Pilipinong nagbabakasyon dahil winter pa rin dyan sa maraming lugar na yan na malalamig talaga. At mga overseas Filipino workers, lagi po namin kayong kasama dito sa Mike Abilay para ho sa mga balitang nangyayari, mga programa, policy at ginagawa ni Pangulong Marcos at ng buong administrasyon at siyempre ang ating paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng ating pamahalaan. Lunes nga po ngayon, kaya unang araw na naman sa linggong ito. Kamusta na po tayong lahat? At narito na po ang ating mga balita. Okay? Sa rally po ng ilang mga pambato raw ng PDP laban sa pagkasenador dyan sa Mandawi sa Cebu noong nakaraang Sabado, February 22, inakusahan na naman. Talaga nang ayaw tumigil nitong mama, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na hindi umano ito bababa sa pwesto. Talaga lang ito, pananakot na naman. Kapag natapos daw anya ang kanyang termino, suntok sa buwan yan. Malakanyang iginiit naman anya na walang katotohanan ng tinatawag anyang budol ang naging pahayag ng dating Pangulo at tinawag din ni Executive Secretary Lucas Bersame na one-man fake news factory. Wow! Si Duterte, one-man fake news factory. Antindi niyan, gumagawa ng mga fake news talaga. Alam nyo kasi, para lang sa inyong kaalaman, ang martial law, hindi ho ganun kadaling ibabayan. Sa ilalim po ng saligang batas, merong safeguard, may proteksyon, subject for approval ng Congress. Di ba? Alam naman ni Duterte yan, di ba nagdeklara siya ng martial law sa Marawi noong 2017, na siya nasa Russia noong panahong yon, biglang nagkagulo sa Marawi, o pag uwi niya rito, nagdeklara ng martial law. Natapos yung 2 buwang martial law. Nag-request siya ng i-renew yung martial law sa Congress. Ni-reject ng Congress. Yan po yung safeguard, yan po yung proteksyon. Kaya yung sinasabing martial law, yan huy paninira lang. Si Digong talaga, ayaw tumigil, inaakay-akay ka na . Yung mga sinasabi mo, yan, fake ka raw, fake news factory ka raw, sabi ni Executive Secretary. Ang lupit, bungad pa lang, umiinit na. Samantala, si Police Major Hazel Asilo, Regional Public Information Officer ng NCRPO. Yung tama-tama. Kasi bukas po ay 25. Yan po yung EDSA People Power Anniversary. Pero first time, ngayon po ay hindi idineklarang holiday. Actually, may pasok tayo lahat. Ayan, okay? At dahil dyan, alamin natin kung ano ang monitoring, ano ang inaasahan ng NCRPO. Major, magandang umaga po. Good morning. Good morning po, Sir Mike. Ganun din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po. Ay, salamat po muli dahil nagiging suki ka na namin. Salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Ma'am, kamusta po? Ano ang inaasahan? Anong namomonitor nyo sa ngayon para ho sa mga plano bukas ng ating mga kabayan sa EDSA anniversary daw po ito, People Power Anniversary? Based po sa ating mga naging monitoring, meron nga po tayong mga rallies na magaganap bukas. At ito naman po ay mga, meron naman po silang permit doon sa gagawin nilang mga rallies kung kaya't nakapaghanda rin po yung ating local government units at ang ating NCRPO para po siguraduhin na magiging mapayapa yung pagdiriwang ng People Power Revolution, ng EDSA. So saan sila? Talaga bang sa EDSA sila o saan ho ba yung na-monitor? At saka anong grupo ito, Major? Sa ngayon po, yung mga grupo po hindi pa po natin confirm kung sino-sino sila, pero ang pag-unita po sa ika-39th anniversary ng EDSA ay magaganap daw po sa People Power Monument sa EDSA Quezon City at sa EDSA Shrine po sa Mandaluyong City. Ano ba ito? Talagang about EDSA lang o meron ditong pro or anti-impeachment? Alam mo naman, Major, yung impeachment ay bahagi na ng kanilang galawan sa panahong ito. Related ba ito or separate yung rally nila? Paano ba?
Bagamat ang ating inaasahang pagdiriwang lamang ay para doon sa ika-39th anniversary ng EDSA People Power, hindi po natin maaalis na meron po talagang mga pro at cons na mga magdaratingan. Sasamantalahin po nila for sure itong pagkakataon na ito para ilabas or ipakita yung kanilang suporta doon sa kanilang mga grupo. So, ang NCRPO naman po ay nakahanda at meron tayo pong monitoring, meron po tayong covert at overt na security na inihanda. Ganon din po ang CDM po natin is naka-ready para kung saan man po may mangyari man po na hindi natin inaasahan is naka-ready po ang ating seguridad. So dahil tayo po ay naghahanda sa papalapit na eleksyon, meron tayong merong gun ban, meron checkpoint. So ano po ang bawal at hindi dapat talagang dalahin ng ating mga kababayan dito sa rallying ito? Ano yung mga pinagbabawal nyo? Baka yung iba kasi makalimot. Kung anong dala dyan na hindi pwede. Ano yon, Major? Una-una po, bawal po talaga tayong magdala ng kahit na anong armas, kahit na anong matatalas na bagay, barel, yung pong ating pong mga gamit, mga importanteng gamit kung dadalo po tayo dito sa mga pagdiriwang na ito, wag na po nating dalhin kasi posible po na mawala kung magkaguluman po or dahil sa dami ng tao, iwasan na po natin na magdala ng mga importanteng gamit natin. Wag na rin po tayo magsasama ng mga bata. Yung mga matatanda na may mga dinaramdam na po, wag na rin po kayong mag-join para hindi po natin masisiguro kasi baka mainit or maulan tapos magkakagulo or magkaroon ng mas maraming tao. Mas mabuti po na mag-join na lang po tayo. Pwede naman po may live telecast naman po ito. So pwede po doon na lang po tayo makiisa. Yung pong mga armas, yun po talagang pinagbabawal natin, lalo pa po ngayon na meron po tayong election gun ban. So yung mga armas po natin, yung mga patalim or mga makakasakit na bagay is wag na po tayo magdala. So kung sakaling merong EDSA People Power Monument, meron namang EDSA Shrine, pero ganito ngayon, alam naman natin, Major, hindi po idiniklar ang holiday. Actually, regular, may pasok tayo lahat. So, ang EDSA ay napaka-busy lugar. Alam natin, 24/7 halos eh. So, paano yung, kung sakaling may mga rallying ganon, paano ngayon, apektado yung northbound ng EDSA o baka yung southbound, kung ano man. So, anong plano ng NCRPO, Major? Yes po. Yan po ay nagawa na natin ng coordination dahil nga po hindi siya dineclare na holiday. So meron na po tayong malinaw at maayos na traffic management plan. Ang Eastern Police District at Quezon City Police District po ay nakipag-ugnayan na sa MMDA at sa LGUs, ganun din sa mga traffic enforcers para po yung mga hindi magjo-join, yung mga sasakyan na maaaring maabala is ma-assist din naman po sila para maging smooth po yung kanilang pagbiyahe sa kabila ng mga pagdiriwang na magaganap. Meron bang specific or policy, direktiba si PNP Chief Marbil sa NCRPO, sa ating kapulisan sa NCR, especially dito nga sa araw na ito bukas ng paggunita ng, sabi mo nga, 39 years anniversary ng EDSA? Meron ba? Wala? Usual naman po ang aming mga CDM personnel na magsisecure sa ating mga mag-rally or sa mga magjo-join po dito sa celebration na ito is meron po silang, alam naman po nila na kailangan po nila i-exercise at i-practice ang maximum tolerance. Yung pong ating mga kasamahan na maaari po na maging medyo violente or mamisikal, ang PNP po ay laging mag-practice ng aming maximum tolerance. Okay. Maliban dun sa People Power Monument or EDSA Shrine, meron pa bang ibang lugar like Mindiola, Malacanang o kung saan man, meron pa bang na-monitor kayo na posible na doon gawin nyo kung ano man yung mga topic nila o rally ng mga mamamayan natin? Major. Opo, sa ngayon po itong dalawang lugar lang po na ito ang na-monitor natin at ito lamang po yung alam natin na nagkaroon ng coordination at paghahanda. So bago kita pakawalan, Major, salamat muli sa inyong pagtanggap ng aming tawag. Ano po ang mensahe nyo? Baka meron kayong mensahe para sa tuloy-tuloy na kapayapaan, may demokrasya tayo, may karapatan sila, pero siyempre dapat may mga limitasyon. Ano yon at dapat na malaman nila? Major, sige po. Sa lahat po ng aming mga kababayan na magjo-join po dito sa selebrasyon ng ika-39th anniversary ng EDSA People Power Revolution, panatilihin po natin na maging ligtas ang ating mga sarili, makipagtulungan po tayo sa ating otoridad at yung mga pinagbabawal po na
dalhin or mga gamit na pwede nating dalhin is wag na po nating dalhin at ganun din po sumunod tayo po sa doon sa mga sasakyan po sumunod tayo sa itinakdang rerouting schemes para po sa maayos na daloy ng trapiko at ang diwa po ng EDSA para ay tungkol sa kapayapaan, pagkakaisa at disiplina at yan po yung ating i-practice bukas sa ating selebrasyon. Naku, salamat po and good luck sa ating NCRPO, sa ating kapulisan, hindi lang dito sa Metro Manila, sa buong bansa. Salamat, Major. Magandang umaga po. Thank you po. Thank you, mga kaibigan. Si Police Major Hazel Asilo, Regional Public Information Officer, NCRPO National Capital Region. Ayan po, na mayroong pinakamalaking lugar sa dami po ng tao dito sa ating bansa, ang Metro Manila, Mega Manila. Okay. Samantala, noong daw pong Sabado, Pebrero 22 nga po ay nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggunita ng 80th anniversary ng Liberation of Manila. Malaya ng Manila. Sa Manila American Cemetery Memorial, sa area po ng McKinley sa Taguig City, Metro Manila. Sa kanyang talumpati ay may pagmamalaking ipinahayag daw po ang Pangulo na matibay ang ugnayan at alyansa na nabuo dahil nga po sa pinagdaan ng kasaysayan ng bansa. Binigyan din pa nito ang kahalagahan at matatag na ugnayan po ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa patuloy anyang pagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran sa Indo-Pacific region. Ayun, salamat. Ano ha? Noong Sabado yan, tama-tama, ano ha? Diyan sa The Port, diyan ho sa Taguig. Nakita ko sa RTBM yung coverage nila kahanoong isang araw yan. Salamat, okay na okay yan. Para nagugunita, anong kahalagahan ito? Nandun din ang mga kinatawan ng US government through US Embassy here in Manila. Ayun, good morning at salamat po sa inyo. 13 minuto na po makaraan ang alas 9 ng umaga. Umarangkada na noong isang araw daw po ang linis bit, Adengue, simultaneous clean-up drive ng Philippine Red Cross. Ayan, napakapanganib po nito. Ang kagat ng lamok. Ito ay dito po sa National Capital Region kasama ang Philippine Red Cross sa sabayan anyang paglilinis ng Caloocan City, Quezon City, Marikina, Valenzuela, puro city ito. Malabon City, Mandaluyong, Manila, Pasay City. Layunin anya nito na nilinisin ang mga lugar na pinagmumugaran, tinatahanan ng lamok na pinagmumulan po ng dengue. Delikado ito. Bukod anya sa paglilinis, iba pang aktibidad na isinagawa po ng PRC. Tulad anya ng pamamahagi ng information materials at medical mission. Ayun, mabuhay ang PRC dahil talagang seryoso ang galawan. Ingat po kayo ha, may mga namatay dyan. Baka akala nyo, biro yan. Nakakamatay ang kagat ng lamok ng may dengue na lamok. Kaya kailangan maging malinis, lalo na ho sa mga kabataan. Hindi biro yan. Okay. Samantala, Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard nilinaw na walang kinakampanyang kandidato kasunod ng panawagan ng sa mga botante na iwasang iboto ang mga pro-China na politiko. Ayan, no? Hindi raw nakakampanya pero iwasan daw. Okay, okay yung mga hugot. Anya, mahalaga rin ang pumili ng mga kandidatong hindi ilalagay sa panganib ang kanilang laban sa West Philippine Sea at susuportahan daw po ang annual budget ng Armed Forces of the Philippines at saka ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIPAR na si anyang ginagamit ng mga kinakasa na ginagawang operasyon sa West Philippine Sea. Ayun, so maganda yan. BIPAR, DA yan, Office of the President, lahat yan, Coast Guard, at saka Philippine Military. Tama lang ho, kasi atin talaga yan. Mabuhay ka, Commodore, dahil hindi ka kumukupas at patuloy mo pinaglalaban ito. Huwag daw nating iboto. Mga pro-China candidate, kung sino yan, alam mo na, alamin mo na, habang mas maaga pa. Magbabalik po at magbabalik pa ang mga balita. Itutuloy natin maya-maya, sandali lang po. Huwag kayong aalis, halos nagsisimula pa lang ang mga balita dito po sa Mike Abe Live. Balik po tayo sa ating mga balita pero bago si J. Mark Dagala, para lang ho aware kayo, alam nyo,
Mamaya po merong special coverage sa Malacanang kasi may bisita ang ating Pangulo. Ayan o. Alam niyo, ang ating Pangulong Marcos, napakaraming bisita eh. Mga iba't ibang lahi, iba-ibang mga head of state ng maraming bansa sa mundo. Meron pong bisita ang ating Pangulo mamaya, kaya atin kung masasaksihan yan, antabayan na lang po ninyo. Pero bago yan, tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, bintahan daw po ng NFA Rice sa may San Juan City, nagsimula na ngayong araw. Siguro mura rin talaga ito. Ano ang pagbabago? Narito ang live report. Partner, dinagsanga ng mga San Juanenyo ang bentahan ng NFA Rice sa harapan ng City Hall ngayong umaga sa lungsod ng San Juan. Bago ito, isang programa muna ang pinugunahan ni Secretary Francisco Chu Laurel ng Department of Agriculture at San Juan City Mayor Francis Zamora. Mamimili ang NFA Rice sa halagang 1,650 pesos ang kada isang kaban o katumbas ito ng 50 kilos kada sako na lumalabas na 33 pesos ang kada kilo. Pero ayon sa LGU, nasa 1,000 residente lang muna ng lungsod na makabibili ng murang bigas na una nang nagparehistro nung 1 linggo. Nagbukas ang bentahan ng NFA Rice ganap na alas 7 kanina umaga sa information desk ng San Juan City Hall Lobby at hanggang alas 4 lamang ito ng hapon. Una rito ay giniit ni Mayor Zamora na pinag-aaralan pa nila na gawing per kilo ang bentahan ng NFA Rice depende sa pangangailangan. Karamihan kasi sa mga nagpalista ay ang gusto ay kaman-kaman ang kanilang bibilin. Ang pagbibenta ng NFA Rice ay kasunod na rin na deklarasyon ng National Food Security Emergency at sa San Juan, ang San Juan ang unang lungsod na nagbenta nito. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Okay, thank you. Samantala, itong magandang balita, ito po yung bunga ng magaling at malakas na liderato ni Pangulong Marcos Jr. Ito na yun ha. Pilipinas wala na sa gray list ng Financial Action Task Force o tinatawag na FATF. Ibig sabihin nito, matagumpay na nakalabas ang bansa sa mga hakbang nito laban sa money laundering at terrorism. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ay bungaan niya nga ng malakas na cooperation sa pagitan po ng gobyerno at pribadong sektor mula umano ng mapasama sa gray list at nakipagtulungan ang Bangko Sentral at Anti-Money Laundering Council at iba pang ahensya upang tiyakin ang epekto ng pagpapatupad ng mga programa. Kabilang dito, mas mahigpit na anya ang regulasyon ng money transfer services at pagpapatupad ng mga parusa sa mga iligal na mga remittance operators. Tiniyak naman po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ipagpapatuloy nito ang mahigpit na pagbabantay upang mapanatili ang integridad at tibay ng mga sistemang pampinansyal sa bansa. Welcome para sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagkakatanggal ng Pilipinas dyan. So, nga po, alam nyo, bilang background lang, noong 10 years ago yata, matagal na po itong isyong ito eh. Ito po ay batas na ginawa sa buong mundo. Tayo'y sumunod din dahil yung kampanya laban ho sa maduduming pera. Ang laban ho dyan ay yung pera galing sa mga terorista, galing po sa mga drug lord, maduduming pera. Kaya nga anti-money laundering ang dating, parang ganon. Okay? So yan ho, tayo inubligang gumawa ng batas or umubligan na tayo ipatupad yan. Okay? FATF na yan. So ngayon, wala na tayo. Ibig sabihin, nagtatagumpay na ang gobyerno sa malinis na transaksyon, volume ng mga pera ay tumanay sa gobyerno, lalo na sa pribadong sektor. Mabuhay ang Bangko Sentral. First time mangyari ito at ngayon lang. Ilan na naging Pangulo ng ating bansa, hindi tayo makawala-wala dyan. Pero ngayon, under President Marcos Jr., panalo. Pero huwag natin samantalahin ang pagkakataon. Kailangan sumunod pa rin tayo dahil sabi ng Bangko Sentral, kailangan ay palalakasin pa nila ang monitoring para hindi na tayo ibalik dyan, para tayo pinagkakatiwalaan. Okay? Sinabi naman po ni Police Major General Nicolas Torre III, pinuno nga po ng Criminal Investigation Detective Group or CIDG na handa umano itong tumistigo. Wow! Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung siya ay iimbitahan matapos ang natapos anya ang kapulungan ng Kongreso. Okay, sabihin, kung naman po mangyari, kasama siya. Okay? Ang pagnanais anya ni General Torre na magtestigo ay kasunod na rin
ng kanyang paghain ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo tungkol naman po sa kontrobersyal na kill o pagpatay sa mga naging pahayag nito laban sa kasalukuyang mga senador. Actually, hindi lang ho yung pagpatay ng 15 senador, kung hindi yung pagpapasabog pa raw. Di ba, antindi talaga, Well, talaga hong iba ang tapang ni Torre. Ito yung kauna-unahang general ng PNP na nag-file ng kaso against sa kanyang dating commander-in-chief. Kasi ito ay pulis, dating commander-in-chief niya si dating Pangulong Duterte, nung ito'y Pangulo pa, pero sa kanya ay no one is above the law. Ayan ho ang importante dyan. Buti pa si Torre, alam yung batas. Yung iba dyan, ang piling above the law. Ayan, yari kayo ngayon. Marami nang kinasuhan. Kung si Duterte nga, kinasuhan ni Duterte, yung vlogger pa kaya. At saka yung mga politikong antatapang sa media, social media. At tapos pagka naman kinasuhan, bahag ang buntot, halos mawala ang buntot pag nakita na ang mukha ni General Torre. Siguro ito si General Torre pwede maging PNP chief, Pag ito naging PNP chief, ay talagang maraming makakasuhan. Maraming makukontrol dyan ng mga wala sa lugar ang mga statement. Kasi ang sinasabi ni General Torre, bagong Pilipinas, magbago na kayo. Irespeto natin ang batas. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Di ba? Yan naman ho talaga ang totoo. Tuloy ang mga balita at 24 na minuto. Formal lang isinumite ng COMELEC, sa COMELEC ni Dr. Lisa Ong. Asawa ito niya. Ang withdrawal sa candidacy ng kanyang asawa na si Dr. Willie Ong bilang senador. Iginit naman niya, hindi niya, kakayanin daw ng mga panya ni Dr. Willie Ong dahil sa kanyang karamdaman. Kasi naman may sakit nga di ba? Gumaling si Doktor. Nung mag-file naman siya, may sakit talaga Ngayon yata, mukhang hindi talaga niya kaya. May sunway dyan pero may pahabol ang COMELEC yung pagpapile ng SOSI, kahit pala nag-withdraw, kailangan mag-declare pa rin kung magkano ang ginastos, magkano ang nagastos, magkano ang donasyon. Mayroon pang hirit na ngayon. So hindi ibig sabihin nag-withdraw na kayo, tapos na ang problema nyo, hindi. Kailangan mag-declare pa rin kung magkano ang ginastos nyo at magkano ang donasyon na pumasok sa inyo. Yan ang policy ng COMELEC. Kakaibang COMELEC ngayon. May bago na nga nabalitaan nyo yung bagong direktiba ng COMELEC kung isang araw lang. I-regulate na ang pagsusurvey. Bago yun kala nyo, hindi nagbibiro ako. Hindi ko alam kung resolution o in-bank decision. I-regulate na ang mga survey. Yung mga company na nagsusurvey, dapat mag-sumiti sila. Sino ang sinurvey nila? Anong company sila? Sino ang sponsor ng survey? Politiko o political party? At i-sumiti rin kung hanggang saan ang survey nila. Sino ang sinurvey nila? Ayan, magkakabukuhan na. Kung sino nagbayad sa survey, sino nagpapabayad sa survey, at kung sino-sino talaga ang sinurvey. Kasi yung sinasabi ni COMELEC Chairman, at dinig ko na isang araw, matapos ilabas na yung balitang yan, nagagamit na propaganda. Magpapasurvey kahit bayad, tapos sasabihin, number 1 sila. Nagbayad ka, kaya number 1 ka. Pero sa totoo, kulelat naman. So naglulukuhan. So mabuti nilang meron ding matapang na COMELEC Chairman. Napakarami na naging COMELEC Chairman, hindi nagawa ito. Sa nakaraang mga administrasyon, under President Marcos, nagagawa na. May matapang na Police General, Marbil at saka Torre. May matapang na COMELEC Chairman, Garcia. Isang ka pa. Bawal na ang pasaway. Ayan ang ibig sabihin niya. Aarangkada na sa Central Luzon ang OFW Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan. Bukas February 25, sa abiso daw po ng Department of Migrant Workers o DMW. Gaganapin ang caravan sa Brengyao. Dating governor ito, di ba? Si Brengyao Sports Complex Convention Center. Kabilang sa mga alok daw na serbisyo, ang libreng legal assistant orientation ukol sa illegal recruitment, libreng medical assistant mula sa mga OFW o mula sa OFW hospital. Ayun. Kasabay nito ay sasagawa rin ang overseas job fair para ho sa mga nais magtrabaho sa abroad. Katuwang ang accredited recruitment agencies. Gandang balita. Abangan ninyo Brengyao Convention Center sa Pampanga. Kaya nakapangalan sa kanya yan kasi dating gobernador yan. Yan na yung father ni Coach Giao, di ba, nasa PBA. Kilala ko yan yan ho yung si Brengyao, dating gobernador. Ayun, kaya pala doon gagawin. Alam yung taga Pampanga yan.
Google lang ninyo, napakadaling puntahan yan. Di ba? Samantala si J.M. Pineda ng PTV may report. Alamin natin ang sitwasyon sa ginagawa daw ho na kalye sa may Valenzuela. Ano meron doon? Anong ginagawa doon? Ano kayang ginagawa dyan? National o local? Alamin natin ang report live. Mike, pinapaalalanan nga ng Valenzuela City LGU ang mga motoristang dadaan sa Rincon Road na umiiwas muna dito at gumamit ng alternatibong ruta upang hindi maabala sa isinasagawang DPWH Road and Drainage upgrading sa lugar. Ayon sa LGU, maaaring dumaan ng motorista sa G. Lazaro Street o kaya sa MacArthur Highway. Noong February 22 o Sabado gabi, nagsimula itong Road and Drainage Upgrading Project ng DPWH sa kahabaan ng Rincon Road at simula yan dun sa San Simon Street hanggang sa Pasolo Road kung saan pinapahiral ng stop and go scheme sa mga light vehicles. Hindi ito 24 hours, Mike, dahil hanggang alas 4 ng hapon lamang sinasagawa yung stop and go scheme at tutuloy na rin sa two-way na daan mamayang alas 5 at ngayon nga nagsimula na rin yung ilang mga road repairs na ginagawa sa kanila. Inaasahan nga na magtatagal ito hanggang March 9, 2025 at medyo mabigat ang daloy ng trapiko dito kaya pinapaalalanan nga ng Valenzuela City LGU na umiiwas na sa lugar na ito. Bukod dyan sa stop and go scheme, Mike, ay hindi rin muna pansamantalang pinapadaan ng mga malalaking truck dito sa Rincon Road upang bigyan daan ang naturang project. Mike. Okay, yun. So, para sa development, para maibsan, alam mo naman, ang traffic ang pangunahing dapat pangalagaan dyan. Pag walang traffic, mabilis ang business. Mabilis ang development. Pag babagal ang traffic, dahil maraming sasakyan, kung ano man, babagal din ang kabuhayan. Kaya tulungan natin, mga local or national project, bigyan ng priority at bigyan ng daan. Pasintabi na dun sa mga nagdidemanda pa kasi yung right of way. Ano pagka project ng gobyerno, merong right of way na batas. Sa ayaw at sa gusto nyo, dadaan yung project, pero kayo naman ibabayaran. Okay. Noong isang araw ay formal na pong inilunsad ang kadiwa ng Pangulo sa Campo Crame, Quezon City. Pinangunahan po ito ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil at Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Layon nito na mailapit sa mga kapulisan ang kanilang pamilya sa mura at dekalidad. Ayan. Kalidad, mayroong quality na mga produkto mula sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ayan, talaga, pati kapulisan. Mabuhay ang ating kapulisan. Masariwa at murang pagkain. May quality, panalo ang pamilyang Pilipino. Bawat pamilyang Pilipino dapat makinabang sa kadiwa ng Pangulo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya daw po ng mga Pilipino ang pabor sa pagpapatuloy ng ayuda sa kapos ang KITA program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sinabi ng DSWD Spokesman Assistant Secretary Irene Dumlao, good news ito para sa kagawaran dahil patunay anya ito na tumutugon ang AKAP sa mga individual na pamilya na mababa ang kita na nangangailangan ng karagdagang tulong. Ayan, financial support. AKAP. Kaya lang ginagawa na po politika ito ha? Di ba doon sa Senado, may ilang senador na tumutol dito. Parang nainggit yata sa mga congressman. Pero ang ginawa ng Pangulo dito, inilipat sa Office of the President through DSWD. Kaya wala ng politiko. Di ba? Ganda yan. Bigay natin. Basta ayuda. Makakatulong direkta sa mga tao, okay na okay yan. Kayo naman tumatanggap ng ayuda, yan pong ayuda, temporary lang, huwag niyo sasandalan. Yung iba ayaw na magtrabaho dahil may ayuda pambira naman buhay yan. Ang ayuda, yan ay pansamantala lang, hindi panghabang panahon. Paalala lang po Kaya kahit may ayuda kayo, magsumikap kayo, magtrabaho. Di ba? Yun naman yun. Yung iba kasi, walang ginagawa, naghihintay ng ayuda. Pag na-late yung ayuda, galit pa Pag dumating ang ayuda, dumadaing pa Ay, yung iba nga, walang ayuda ilang dekada ng pinag-ausapan ng ayuda, hindi nga kami nakakakita niyan Ay, di ba, maswerte kayo nakakatanggap ng ayuda. Yan ang yun, di ba? Talaga lang Paghahanda sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, dapat tutukan ng House Prosecution Team sa halip niya na madaliin ang Senado at simulan ang paglilitis. Ayon kay Senate President Francis Escudero. Talaga naman si Escudero talaga
Nasaan nyo na yung bola? Nasaan nyo na yung trial? Nasaan nyo na yung impeachment court? Impeachment, article of impeachment? Kayo na siguro. Huwag mo nang balikan yung mga congressman. Naghahanda na yung congressman. Handang-handa na sila. Kasi yung ebidensya, sila ang nakadiscover. Hindi ipinasa sa kanila yung ebidensya. Sila ang nakadiscover sa Committee on Appropriation, Blue Ribbon Committee, kaya hinog na hinog ang ebidensya. Ready na ang prosecutor. Ikaw lang, Senate President, ang hindi pa naka-ready. Ano bang hinihintay mo? Lahat na halos abogadong nagsalita, mga taga-gobyerno o pribadong sektor, mga eksperto sa batas, mga retiradong Associate Justice ng Supreme Court, mga nagsalita na. Lahat ay nasa iyo na. Ikaw lang ang ayaw. Anong hinihintay mo, Senador? Ikaw rin, galit na ang taong bayan, baka sa darating na mga halalan, makalimutan ka. Paalaala lang, ang taong bayan ang higit na makapangyarihan sa lahat during election day. This coming election or sa next election. Kasi si Escudero hindi kandidato ngayon. Kandidato siya sa 2028. Re-election o kung mas mataas na posisyon ng kanyang pupuntahan, ay bahala na ang mga butante dyan. Paalaala lang ito, wala hong personalan, issue lang. Welcome para sa ilang House leaders na ho ang hakbang ng Senate Minority Leader Coco Pimentel na umapila sa liderato ng Senado para ho sa isang caucus mag-meeting upang pag-usapan kung maaari anyang simulan na ang impeachment trial sa buwan ng Marso. Next month na yan. Next week na nga yan Ayon kay Assistant Majority Leader Jude Asedre, kung masimulan niya, mas maaga ang trial proper ay mas maigi. Git naman ni Assistant Majority Leader Jail Bongalon, isa sa mga prosecutor, kung mas maaga niya ay magsisimula ang paglilitis, ay mas may panahon na masuri kung mayroon nga bang talagang pananagutan ang Vice Presidente. Sabi pa niya kung pagkatapos niya ng sona ng Pangulong Marcos na gagawin ng paglilitis, maaari niyang mahati ang atensyon ng Kongreso sa legislative priorities at babanggitin din anya ng Pangulo sa kanyang darating na sona. Siyempre, kung ano yung laman ng sona, halimbawa proposed bill, panukalang batas, yun ang uunahin ng Kongreso. Paano nga naman kung merong impeachment? Di mahahati. Ngayon wala silang ginagawa Naka-recess Sabagay, si Escudero lang naman ang ayaw. Yung ibang mga senador, nakausap ko, ready raw sila anytime hindi ko nga alam kung bakit ayaw. Palagay ko nagpapasikat. Senador, Escudero, Sir, sikat ka na. Marami na ang galit sa iyo kaysa natutuwa sa iyo. Ano pang hinihintay mo? 9:35 ng umaga, tuloy ang ating mga balita. Mike Abilay, sa araw-araw, Monday to Friday. Pinagsusumite rin ng Commission on Election ng Statement of Contribution and Expenditure. Ito yung sinasabi natin, Sose. Ito din yung sinasabi natin kanina. Ang mga kandidato na nag-withdraw ng kandidatura at babalaan niya ng COMELEC na posibleng niyang maharap sa election offense ang mga hindi susunod tulad ng disqualification sa pagtakbo at wala na niyang karapatang bumoto. Naku, matindi palang parusa dyan. Hindi ka na makakatakbo, hindi ka pa rin makakaboto. Ngayon, 4 anyang senador na ang umatras sa kanilang kandidatura. Kabilang dito si dating Ilocos Governor at dating Mayor Chavit Singson, Internet personality, Francisco Leo Marcos. Internet personality ba yan? Agri-party list, Congressman Wilbert Lee at Dr. Willie Ong. Ayun, yan na nga. Yan pala yung mga nag-withdraw. Pero kahit pala withdraw kayo, kailangan kayo magdeklara. Magkano na nagastos nyo bago kayo nag-withdraw? Magkano naman ang donasyon tinanggap nyo? Dahil kung hindi, pwede rin kayo ma-disqualified next election kung tatakbo kayo. Or, hindi na kayo papayagang bumoto. Ang lupit ng batas. Yan po ang kapangyarihan ng COMELEC. Magbabalik pa at magpapatuloy natin maya-maya ang ating mga balita muli sa aming pagbabalik. Dito po sa Mike Abilay.